Hello guys, so maraming salamat ulit kay Sir Manuel Orquia no, kasi pinahiram niya tayo nitong Odin 2 Pro. Sa mga hindi nakakalam guys, no, gawa to ng AYN. Akala ko dati yung AYN at Aya Neo ay iisa, no, kasi para magkamukha sila, di ba? AYN, Aya Neo. So yung mga kamukha nito guys, nandiyan yung Odin 2 na base, which is meron siyang 8GB na RAM at 128GB na storage. Then sumunod naman guys itong pinakasikat, itong Pro, 12GB na RAM and 256GB ng storage. And yung pinakamalakas niya guys is yung kanyang Max. So meron siyang 16GB na RAM at 512GB na storage. So yun lang guys yung pinagkaiba ng tatlo na yon. So bukod doon, pare-pareho naman sila guys ng display na meron siyang 6 inches sa display, 1080p IPS touchscreen, 60Hz yung kanyang refresh rate. Then sumunod naman guys is pare-pareho sila na 8,000 mAh na battery. So isa to guys sa pinakamatagal malobat na handheld na mahahawakan mo. Kasi meron rin ako nito dati na binenta ko lang. Kasi nga, again, hindi ako mayaman. So, ang ginagawa ko, sinaswap ko, binibenta ko yung handheld, tapos bibili ulit ako ng bago para syempre guys, matry ko yung iba't ibang handheld na nakikita nyo nga dito sa vlog ko. So again guys, na-appreciate ko yung mga nagpapahiram sa akin ng mga gaming handheld. So meron pa akong hindi pa kayang bilhin sa ngayon, which is yung MSI Klo 8 AI. So baka merong nanonood sa inyo na merong ganung device, no? So baka pwede namang hiramin yan kahit isang araw lang, no? So para ma-feature lang natin dito sa vlog natin. So pangatlo guys, syempre yung ergonomics sila pare-pareho rin kasi pare-pareho lang naman sila ng itsura. And yung pang-apat nila guys is yung cooling nila. So ito guys yung first handheld ko dati na nakakita ko na meron siyang built-in na fan. So intake, ito yung outtake. Nag-release rin sila guys ng Odin 2 Mini. So pinagkaiba lang nun dito ay mukha siyang PSP Vita. Kasi yung screen niya is 5 inches lang. Tapos yung battery nun guys mas maliit. At yung button layout niya guys is para siyang sa Xbox kasi ang layout nito ay parang sa Switch, YXBA. So ganito rin siya guys, YXBA. So yun naman guys ay para siyang sa Xbox, XYAB naman siya. Then ang latest naman nila na release is yung Odin 2 Portal. So same rin naman ito yun, ang pinagkaiba lang nun guys is 7 inches yung kanyang screen and naka-OLED display na siya. So yan guys yung iba't ibang klase ng variant ng Odin 2. So wala tayo guys nung latest na version ng Odin 2 which is yung Portal. So ito muna guys yung i-review natin, no, itong Odin 2 Pro. So guys, pakita ko lang sa inyo yung itsura niya. So sa harapan 6 inches na screen. Syempre analog stick, so dalawa siya. Then ito yung D-pad, YXBA, so ang layout niya guys is parang sa Nintendo. Then ito yung select, ito yung start, ito yung home button, ito naman yung back button. Tapos sa taas siya guys, syempre L1, L2, tapos yung power button niya. Tapos ito yung volume plus, volume minus. Tapos dito guys yung lalagyan niya ng memory card. Tapos itong isa na to guys, micro HDMI, no. So pwede ka guys bumili ng kable nito, no, para pwede mo siya i-connect sa TV mo. Ito naman guys yung para sa fan niya. Ito yung outtake, no. So palabas, dito naman yung paloob. Yan, tapos sa likod niya guys, meron siyang dalawang back paddle. Tapos sa ilalim niya, yung kanyang 3.5mm jack and syempre itong USB Type-C na port. Sa magkabilang gilid niya guys, no, meron siyang LED light dito. Yan, umiilaw yan. At kung hahanapin mo guys yung speaker niya, nandito siya sa harapan, no? So front firing speaker siya. Kaya mas maganda guys ang speaker na to kaysa sa speaker ng Aya Neo Pocket Evo. So ang unang-unang pros nito guys ay yung kanyang processor. Kasi guys sa mga Android na gaming handheld, ito pa rin yung pinakamataas na processor na mabibili mo hanggang sa ngayon. So powered siya guys ng Snapdragon 8 Gen 2. So lahat guys ng emulator gagana dito. Kahit guys Nintendo Switch kayang-kaya nito. Kasi nga guys, ang processor niya is Snapdragon na 8 Gen 2. 12GB na RAM, which is okay na yun guys sa emulation. Ang 16GB na RAM kasi guys, no, overkill na yon. So pati guys yung Odin 2 Portal, ganun rin guys yung specs niya. So mako-compare mo siya guys doon sa isa ko pang handheld which is yung Aya Neo Pocket Evo. So pareho sila guys na Snapdragon Gen 2. Then pangalawang pros nito guys is yung kanyang display. Kasi ito guys is 6 inches 1080p IPS display. And yung Odin 2 Portal nga guys, ang pinagkaiba lang nun dito is pinalaki mo lang yung display niya to 7 inches at naka-OLED display na siya. So kung gusto mo guys ng Odin 2 at gusto mo guys na mas magandang display, dumiretso ka na guys dun sa Odin 2 Portal. Pangatlo guys na nagustuhan ko dito, yung kanyang mga curve. Kaya napaka-ergonomic talaga guys nitong hawakan. Di ka mukha guys ng Nintendo Switch na flat yung likod niya. Kaya pag hinawakan mo to, masakit sa kamay. Ito guys, masarap talaga tong hawakan. So kahit matagal ka naglalaro dito, hindi ka mangangawit. So sumunod guys na kinagandaan dito, yung kanyang battery life. Grabe to. Ikaw magsasawa kakalaro dito, hindi mo to malulobat. Ganun siya katindi. So kung i-emulate mo dito mga Nintendo Switch, siguro tatagal to ng mga 3 to 4 hours. Pero kapag ka ordinary lang na gaming, yung mga Android, yung mga Roblox, malalaro mo to guys up to 8 hours. So ganun siya katagal. Sobrang kuna talaga ng battery nito, promise. Then ang sunod na nagustuhan ko dito yung kanyang build quality nga.
Kita nyo naman yan. Sobrang pogi ng pagkakagawa dito. Then next na maganda dito ay syempre naka-Android siya. So lahat guys ng pwede mong gawin dyan sa cellphone mo, pwede mo rin gawin dito. Pwera lang guys mag-text at syempre tumawag kasi nga wala tong SIM card. So makikita nyo dito guys na meron rin siyang Play Store. So pwede kang mag-download ng FB, ng Messenger. Basta lahat guys ng app na nilalagay mo dyan sa cellphone mo, pwede mo ring ilagay dito. Ano, pwede ka nga mag-browse dito through Google. Pwede ka ring manood dito ng YouTube. O diba ako rin pala yung pinapanood ni Sir. And pwede mo to guys gamitin na parang PS Portal para guys may stream mo yung PS5 mo papunta dito. So ganoon rin guys sa Xbox, no, pwede mo rin may stream yung Xbox mo papunta dito. And isa pa guys sa maganda dito, Wi-Fi 7 na to at 5.3 na yung Bluetooth niya. So kahit na hindi na to yung latest na version ng Odin 2, connectivity niya guys, latest version pa rin siya. Tapos makikita nyo dito guys, meron siyang connectivity dito. Parang micro HDMI to eh. So pwede mo siya guys ikabit sa mas malaking TV. So maganda kasi dun guys, no, nalilibre itong USB Type-C port. So pwede mo siyang i-charge tapos pwede mo siyang ikabit sa TV. And last guys na maganda dito, kaya nga mabenta dito is yung Pro lang. Kasi guys meron tong micro SD slot, no? So pwede mo siyang i-upgrade up to 2 TB. So mag-emulate ka lang guys ng PS2 ng Switch. Sakto na guys yung 12 gig na RAM. Yung 16 gig, sobra-sobra na yun. Hindi mo na kailangan ng extra na 4 gig sa totoo lang. Pero 8 gig guys, medyo kulang pa yun, no? Kung ang i-emulate mo ay mga Nintendo Switch na mga games. So pumunta naman tayo guys dun sa mga cons. So ang unang-unang cons nito, pag sinagad mo yung speaker, medyo sabog siya. So pangalawa guys na con sa akin nitong Odin 2 ay hindi siya naka-OLED, no? So kung gusto mo guys ng best experience talaga, dumiretso ka na doon sa Odin 2 Portal. And isa pa guys na hindi ko nagustuhan sa kanya is very limited yung accessories niya. Actually guys, ang case nito ganito lang. Ayan o, yung mga carrying case lang. Pero yung case guys na kamukha nito, yung snap-on na case, wala kang mabibili na ganun. Ang nabili ko lang dati dito guys is yung 3D printed na grip na ang pangit ng itsura niya. So hindi masyadong quality yung pagkakagawa ng 3D printing niya. And isa pa guys, no, hindi siya kamukha nito, itong Retroid Pocket Flip, na maliit lang siya eh. Ito guys, hindi mo to pwedeng ibulsa kasi pag binulsa mo to baka mahulog. So conclusion guys, kung tatanungin mo kung worth it pa ba tong Odin 2 Pro ngayong 2025, para sa akin guys, no, dumiretso ka na lang guys dun sa Odin 2 Portal. Halos magkasing presyo lang silang dalawa. Pero guys, again, ang pinakamagandang screen na makukuha mo sa mga handheld ay yung OLED screen na makukuha mo lang guys sa Odin 2 Portal. So imbis guys na bumili ka nitong Odin 2 Pro, diretso mo na guys bilhin yung Odin 2 Portal. At kung gusto mong malaman kung saan nabibili yun, maglalagay ako ng link sa description section ng video na to. At make sure lang guys na yung link na yung nakiklik mo para hindi ka ma-scam. So guys, kung nagustuhan mo naman tong video na to, huwag mo na makakalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko. Syempre, turn on mo na rin yung notification bell at pakilike mo na rin tong video na to. So yun lang, maraming salamat ulit sa inyong lahat. Hanggang sa muli, paalam!